Kumusta mga tropa? Ito ang inyong Kuya Allen. Sa gabing ito, may ibabahagi akong kwento mula kay JC. Siya ay 23 years old. Isang kwento ng paghanga na nagsimula sa mga ordinaryong araw hanggang sa naging mga gabing puno ng kuryente at lihim na pagtingin. Minsan ang tadhana ay mapagbiro. Ang akala mong malayo, biglang magiging katabi mo na sa kama. Relax lang tayo. Light lang ito pero siguradong may kiliti. Handa na ba kayo? Narito na ang kwento ni JC at ni Kuya Daniel. Dear Kuya Allen, gusto ko lang pong i-share ang karanasan ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang JC. Bata pa lang ako, alam ko na sa sarili ko na iba ang pintig ng puso ko. Mas tumitingin ako sa kapwa ko lalaki. Pero ang hindi ko inaasahan, Kuya Allen, doon ako mahuhulog sa kuya ko. Hindi ko siya biological brother. Anak siya ng papa ko sa una niyang asawa. Hindi kami lumaking magkasama, kaya parang estranghero siya sa akin. Ang tanging alam ko lang sa kanya ay ang mga kwento ni papa. Si Kuya Daniel mo, magaling mag-basketball yan. Mana yan sa akin. Yan ang mga sinasabi ni papa. Noong bata pa ako, nagkita kami sa probinsya. Doon ko siya unang nasilayan. Pawis na pawis galing sa court. Matikas ang tindig at talagang may dating kahit malayo pa lang. Pero noon, parang may pader sa pagitan namin. Hindi kami nag-uusap. Lumipas ang mga panahon, biglang bumisita si Kuya Daniel sa bahay namin kasama ang kanyang pamilya. Doon sila nakituloy ng 3 araw. Isang tanghali, habang naghahanda silang maligo sa balon, nagmamadali akong pumasok sa CR. Ang CR namin noon, Kuya Allen, kortina lang ang harang. Paghawi ko, doon bumalaga sa akin ng matikas na pangangatawan ni Kuya na nakabrief lang. Nagpanik ako. Nagkunwari akong may hinahanap habang humihingi ng pasensya. Pero ang sabi lang niya na nakangiti, ayos lang, parehas naman tayong lalaki. At habang nagbibihis siya, hindi ko maalis ang tingin ko. Ang ganda ng hubog ng katawan niya. Malapad ang dibdib at may abs. Bunga siguro ng pagtatrabaho niya sa construction. Singkit siya at may tattoo sa likod. Doon ako unang humanga sa kanya, Kuya Allen. Kahit medyo delikado na ang nararamdaman ko. Taong 2022, pandemic noon, Kuya Allen. 19 anyos na ako. Umuwi si Kuya Daniel sa amin dahil naghiwalay daw sila ng asawa niya. Dahil maliit lang ang bahay namin, pinagtabi kami ni Papa sa isang kwarto. Sa simula, okay ang lahat. Pero habang tumatagal, naging madalas ang pag-uwi niyang
gabi at medyo nakainom. Isang madaling araw, nagising ako. Nakahubad siya ng damit dahil sa init. Pinagmasdan ko ang bawat linya ng katawan niya sa dilim. Dahan-dahan akong umusog, papalapit sa kanya. Biglang may naramdaman akong tumusok sa likuran ko. Ramdam ko ang alaga niya sa likod ng short ko. Napatigil ako. Alam kong gising siya. Pero sa halip na lumayo, lalong inusog ni Kuya Daniel ang katawan niya patungo sa akin. Ramdam ko ang init ng hininga niya sa leeg ko. At doon nagsimula ang kuryenteng hindi na namin mapigilan. Naging routine namin yun gabi-gabi, Kuya Allen. Pagdating ng gabi, talagang naglilinis ako ng katawan at nagpapabango. Alam ko na ang mangyayari paghiga namin. Yung mga di sinasadyang pagdikit ng balat, yung mga yakap na mahigpit, at yung init na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Isang gabi, medyo naparami ang nainom niya. Habang nakahiga kami, bigla siyang bumulong. JC, pagigalawin mo naman to. Dali na. Nagulat ako dahil inahawakan na niya ang sarili niya habang tinatawag ang pangalan ko. Doon na nag-init ang atmosphere, Kuya Allen. Hinalikan ko siya. Amoy alak ang hininga niya pero puno ng pagnanasa ang bawat galaw namin. At doon nangyari ang espesyal naming sandali. Pero gaya ng lahat ng sikreto, may katapusan din ito. Pinauwi siya ni Papa sa probinsya dahil wala siyang maayos na trabaho rito. Doon gumuho ang mundo ko, Kuya Allen. Ang huling gabi na sana namin ay naging gabi ng pamamaalam. Nagsisisi ako, Kuya Allen. Sana noong huling gabi namin, hinayaan ko na sana siyang gawin ang lahat ng gusto niya sa akin. Sana ibinigay ko na ng todo. Hanggang ngayon, umaasa pa rin akong babalik siya. Naalala ko pa rin ang bawat haplos at ang init ng mga gabing kaming dalawa lang ang saksi. Hanggang dito na lang po, Kuya Allen. Sana po'y mapansin niyo ang kwento ko. Maraming salamat. Isang kwentong puno ng kiliti at pait sa huli. JC, minsan ang mga pinaka-memorable na sandali ay yung mga lihim nating binuo sa dilim. Pero gaya ng sabi nila, ang bawat sana ay bahagi na ng ating paglaki. Kayo mga kaistorya, naranasan nyo rin ba ang mga ganitong spark sa loob ng inyong kwarto? Comment below at pag-usapan natin yan. Muli, ako ang inyong Kuya Allen. Hanggang sa susunod na kwento. Keep it light at ingat kayo. God bless.